Pati sa ikatlong araw ng nobina, inaanyayahan namin ang lahat na sumagot ng malakas. Magstayo ang lahat para sa pambungad na awit. Magsiluhod ang lahat. Simulan natin ang nobena sa antanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, naririto kami nakaluhod sa iyong harapan upang kilalanin ang iyong kadakilaan. Aming Panginoon, sumainyo ang biyaya, kaluwalhatian, ang walang hanggang karunungan, pasalamat, pagpupugay, at kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin sa Diyos Ama. Nagtipon-tipon tayo ngayon sa panalangin sa Diyos Ama upang papurihan ang mahal na Birheng Remedios, ang patrona ng ating parokya. Mapagmahal na Ama, sa pamamagitan ng iyong walang hanggang karunungan at pag-ibig, pinili mo si Maria ng Nazaret upang maging ina ng iyong anak at maging ina ng lahat ng sumasampalataya. Kasama niyang nananalangin ang mga apostoles habang kanilang hinihintay ang pagdating ng iyong Espiritu na naging huwara ng iyong simbahan. Ipagkaloob mong mapuspos din kami ng iyong Espiritu nang may pabadid namin sa buong daigdig ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasama naming nagdiriwang sa nobenang ito si Maria na nagpahayag. Tatawagin akong banal ng bawat salinlahi sapagkat ang pinakamakapangyarihan ang may lalang ng mga kadakilaan ito sa akin. Amang mapagkalinga, salamat at binigay mo sa amin si Maria. Pinupuri ka namin sa ngalan ng anak niyang si Jesucristo. Sumainyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian, ngayon at pasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Jesus. Panginoong Jesus, anak ng Ama, sa iyong pangalan lamang may kaligtasan. Sa iyong salita, luluhod ang lahat, sa langit, sa lupa, at sa buong sansinukuban. Turuan mo kaming manalangin na may pananampalataya, may pag-asa at pag-ibig, may pagkatyaga at kagalakan. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu sa amin upang kami tulungan, sapagkat hindi namin alam kung paanong manalangin tulad ng nararapat. Gabayan mo ang aming puso at buksan ang aming labi upang masambit ang mga salita ng papuri at maging tagapamagitan sa lahat na nangangailangan. Ikaw lamang ang nag-iisang Panginoon, ikaw lamang ang pinakadakila, Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin kay Maria. Pinagpala ka, banal na ina ng Diyos, kaisa ni Jesus. Itinuturing ka naming ina, ipanalangin mo kaming makasalanan at hilingin sa iyong anak na akayin kami patungo sa Ama. Amen. Sabay-sabay tayo sa panalangin ng pagsisisi. Diyos ng awa at habag,
Pinagbuklod mo kami sa ngalan ng iyong anak, upang makamit ang iyong awa na sandali ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga mata sa mga kasalanang aming nagawa. Kung saan kami ay nagkahati-hati at nagkahiwa-hiwalay, dulot ng aming mga kasalanan. Naway ang iyong pag-ibig ang muling magbuklod sa amin. Kung saan ang kasalanan ay nagdulot ng kahinaan. Gumaling at lumakas nawa kami sa iyong kapangyarihan. Kung saan ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan. Naway ang iyong Espiritu ang magbangon sa amin tungo sa panibagong buhay. Pagkalooban mo kami ng panibagong puso na mag-alay ng pag-ibig sa iyo, upang masalamin sa aming buhay ang larawan ng iyong anak. Naway makita namin ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng iyong simbahan at makilala na siya ang isinugo, ang iyong anak, si Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel. Inang Maria, sa pagdalaw mo kay Isabel, tinawag ka niyang pinagpala dahil nanalig ka na magkakatotoo ang pahayag ng Panginoon sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng alahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Mahal na Birhen ng Remedios, mahirap mang lakbayin, nagmadali ka patungo sa kabundukan para tulungan ang pinsan mong si Isabel. Nagulat ka marahil nang tawagin kang bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Sa pagdalaw mo, nagbunyi si Isabel, pati ang anak sa kanyang sinapupunan, nang maramdamang naroroon ang anak mong si Jesus. Mahal na Maria, punong-puno ng pag-asa, hilingin mo sa iyong anak sa nubinang ito na kami maging bukas palad sa pagtugon sa mga nangangailangan, lalo't higit sa mga nalulumbay, hamak at bigo. Tanglawan mo ang aming landas upang makapagbahagi kami ng panahon sa mga nasa pagamutan at bilangguan na bihirang pag-ukulan ng pansin ng iba. Inang Maria, ang iyong pagbati kay Isabel ay nagdulot ng matinding kasiyahan kay Juan Bautista, ang batang nasa kanyang sinapupunan. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Diyos ng tipan, tagapagligtas ng bawat pamilya, biniyayaan mo ng kaligtasan at kagalakan ang tahanan ni Isabel sa pagdalaw ng banal na Birheng Maria, ang kaba ng bagong tipan. Nagsusumamo kami na bilang pagsunod sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naway mahimok din namin ang iba na mapalapit kay Kristo at maipahayag namin ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng aming mga labi at sa kabanalan ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Litanya ng mga katawagan kay Maria. Nagpupugay kami sa iyo, Birheng Maria, at pinapupurihan ang iyong anak na si Jesus. Sa Diyos ang karangalan, pagbubunyi, papuri, at luwalhati magpakailanman. Lumikha ng langit at lupa, Maawa ka sa amin. tagapagligtas ng sandaigdigan, Maawa ka sa amin. Espiritu Santo, ang pinagmulan at nagbibigay ng buhay. Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Banal na Maria, Ipanalangin mo kami. kabanal-banalang ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami. kabiyak ni San Jose, Ipanalangin mo kami. ina ng tagapagligtas, Ipanalangin mo kami. ina ng lahat ng tinubos, Ipanalangin mo kami. ina ng walang tahanan, Ipanalangin mo kami.
Ina ng nag-aagaw buhay, Ipanalangin mo kami. ina ng lahat na nabubuhay, Ipanalangin mo kami. ina ng simbahan, Ipanalangin mo kami. Ang ating itutugon, tanglawan ang aming landas. napiling anak na babae ng Ama, Tanglawan ang aming landas. higit na pinagpipitagan ng sangkatauhan, Tanglawan ang aming landas. sumusunod sa kalooban ng Diyos, Tanglawan ang aming landas. alipin ng Panginoon, Tanglawan ang aming landas. templo ng Espiritu Santo, Tanglawan ang aming landas. unang alagad ni Jesus, Tanglawan ang aming landas. tagapaglingkod ng banal na salita, Tanglawan ang aming landas. kabahagi sa pagdurusa ni Kristo, Tanglawan ang aming landas. balong ina, Tanglawan ang aming landas. Ang ating itutugon, ituring mo kaming kaibigan. babaeng maawain, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng may walang hanggang karunungan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos ang pagninilay, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos ang pananampalataya at pag-asa, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos sa pagpapala at katotohanan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng katangi-tangi sa bagong tipan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng nakatuon sa may kapal, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng nadaramta ng liwanag ng araw, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng kinoronahan ng mga tala, Ituring mo kaming kaibigan. Ang ating itutugon, gabayan mo kami patungo sa buhay. tagataguyod ng lahat ng mga nangibang bansa, Gabayan mo kami patungo sa buhay. pag-asa ng maralita, Gabayan mo kami patungo sa buhay. kalusugan ng may sakit, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng mga apostoles, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng lahat ng mga santo, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng pamilya, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng Santo Rosario, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng sangnilikha, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng kapayapaan, Gabayan mo kami patungo sa buhay. Pangwakas na panalangin. Mahal na Birhen ng Remedios, dinarangal ng mga santo't anghel, sagisag ka ng amang kapiling namin, ng awa ng iyong anak, at ng pagpapala ng Espiritu Santo. Inang Maria, batid mo ang aking kahinaan, nagsusumamong mahabag ka sa akin, sa anak mong tapat sa iyo. O mapang-aliw sa nagdadalamhati, sumasaklolo sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang huwarang nagbibigay sigla sa amin. Ngayon, binubuhay kong muli ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Buong pakumbabang hinihiling sa iyo na mamagitan para sa akin, sa anak mong banal, na ipagkaloob niya ang kay daming kahilingang dinudulog ko sa Kanya. Higit akong nananalangin para sa kalusugan at paggaling ng mga may sakit. Lakas ng loob para sa mga naghihingalo, aliw sa mga naninirahan at naghahanap buhay, malayo sa kanilang tahanan at pamilya, pagkakaisa ng mga bansa at kapayapaan sa buong daigdig. Para sa aking sarili, nanalangin akong lumago sa kabanalan, nagusumamo ako sa biyayang maging handa sa oras ng kamatayan, kung saan maglalahad ako ng talaan ng aking nagampanan sa buhay. Sa sandaling iyon, makapiling nawa kita, mahal na ina, upang umalalay sa akin
na maging karapat-dapat na mapabilang sa kalangitan sa kahariang ikaw ang reyna. Doon, naway maligaya kitang makakapiling kaisa ng Ama, ng anak mong si Jesus, kasama ang Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magstayo ang lahat at awitin ang pangwakas na awit. Dakilang Birhen de los Remedios, alin sa may hapisan, malamhati. Bilang may tawos sa pangkulawan, tulungan mo ang mga may sakit. Amen. Cha, cha, cha. Ang nobinaryo bilang pagninilay at pagdarasal, paghahanda para sa kapistahan ng ating mahal na Birhen ng Remedios. Ikatatlong araw ng ating nobinaryo sa ikatatlumputdalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang atin pong tema sa nobinaryong ito ay Reyna ng Katarungan, tagapagtaguyod ng karapatang pantao ng mga kapatid nating katutubo at mga maralita. Ito po ay ugnay sa ating tema, pagtatalaga ng taong ito as Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous People. Nais ko lamang pong pasalamatan at nais kong ipakilala na may pasasalamat ang mangunguna ng ating pagdiriwang ng banal na misang ito, si Father Benji Ledesma, na siya pong ating Vicar Foreign sa ating Vikaryato ng Nuestra Señora de Guia. Si Father Benji po ay ang Kura Paroko ng Our Lady of Assumption Parish. At siya din po ang minister ng ating Archdiocesan Ministry on BEC, Formation and Promotion. So, nagpapasalamat po ako, unang-una sa lahat, sa pagtugon ni Father Benji, na maging bahagi ng ating pagdiriwang ng kapistahang ito. Salamat sa patuloy niyang pagsuporta sa ating parokya, at sa pagmamahal na babahagi niya sa ating parokya. So, Father Benjo, maraming salamat po sa inyong presensya at sa inyong pangunguna sa pagdiriwang po ito. Magandang hapon po sa inyo. Magstayo na po ang lahat at sabay-sabay po nating awitin ang pambungad na awit. Sa bahat ng Panginoon, buong bayan ay pinagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Panahon ligaang
kasalanan sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa habag ng Panginoon, ang bayan nga'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilang dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang tapi at sugatan, ang lahat ay inaanyaya sa hamalan ng Panginoon. Kung bayan ay nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus sa atin na manatiling gising, maging handa at hintayin ang kanyang pagdating. Bilang paghahanda sa pakikinig sa kanyang tinig at tanggapin siya sa Eukaristiyang ito, humingi tayo ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, may pagtitiwala sa kanyang awa at habag. Panginoong Hesus, ikaw ang ikakasal na nag-anyaya sa amin sa piging ng iyong pag-iisang dibdib. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, hinimok mo kaming magbantay at manatiling gising. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ay darating sa panahong hindi namin inaasahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan.
makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, puntong lahat. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang taas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ang iyong karunungan, O Diyos, ay naghahanap ng mga makikinig sa kanyang tinig. Pahalagahan natin ang salitang nagpapaalala sa atin na dagdagan ang langis para sa ating lampara upang ito ay hindi mamatay habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ikakasal. Naway lagi tayong maging handa na batiin si Kristo sa pagdating niya at pumasok na kasama siya sa piging ng pag-iisang dibdib. Siya na iyong anak na nananahan kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos magpakailanman. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang napagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng tumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia.
pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po kay Father Leo na tayo po ay nabigyan muli ng pagkakataon para makiisa sa pakikipaglakbay at paghahanda ng ating komunidad para sa pagdiriwang ng ating kapistahan sa darating na linggo. At tayo ay patuloy na humihingi ng pagpapala at biyaya sa Diyos na tayong lahat, 10 ng ating mga mahal sa buhay, ay maiadya dito sa virus na ito. At tamang-tama itong ebanghelyo at itong tema na na-assign po sa atin. Sisikapin po nating pagtugmain ang 2 puntong ito na inaasahan nating makakatulong sa gawain ng paghahanda. Una muna, sa ebanghelyo, narinig natin ang issue dito ay ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. At para ilarawan ito ay ang talinghaga tungkol sa 5 matalinong babae o dalaga at 5 hangal na dalaga. Ang mga Hudyo kapag
meron silang ikakasal, yung lalaki, susunduin yung kanyang mapapangasawa sa bahay ng babae. Dadalhin ng mister ang kanyang misis sa bahay niya. So ang tawag doon, patrilocal. Ang lalaki naman ay forever nakikitira sa kanyang tatay. At dahil susunduin ang kanyang asawa at kasama pa yung ibang kamag-anak ng lalaki, palaging merong advance party na sasalubong sa bagong kasal. At kadalasan ng advance party na ito ay mga kababaihang dalaga. At dito nga ay inilarawan kung papaanong hindi welcoming ang 5 hangal dahil hindi sila nagdala ng ekstrang langis. Sensitibo pa naman ang mga Hudyo sa ganyan. Kailangan maramdaman palagi na welcome ang dumarating. Or else, insulto yan sa lalaki. Kaya ang ginawa ng 5 babaeng matalino, may dala silang ekstrang langis. Ang gustong ipakita sa atin dito ay, ang kaligtasan ay isang personal accountability. Ang kaligtasan ay personal nating tugon sa inisyatibo, pagkukusa at pagmamahal ng Diyos. Hindi transferable ang kaligtasan. Di ba dito sa Ebanghelyo, yung 5 hangal humingi ng langis, pero hindi sila binigyan. O sasabihin natin, ang damot naman. Sana binigyan para everybody happy. Pero malinaw ang conviction ng 5 matalino, walang sasapat sa atin. Hindi transferable ang kaligtasan. Kahit pa sa mahal natin sa buhay, kailangan pagsikapan niya na siya ay maligtas din. Ang magagawa lang natin palagi ay ipagdasal, alalayan, tulungan, at magpakita ng mabuting halimbawa na buhay at totoo ang Diyos para sila man magkaroon ng personal na pagtugon sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Siyempre, with all the good intentions, gusto natin lahat ng mahal natin sa buhay ay maliligtas din. Wala namang problema dyan. Kaso nga, personal accountability. Hindi lahat ng bagay maibabahagi natin kahit sa pinakamahal natin sa buhay. Halimbawa, identity. Kanya-kanya tayo ng identity. Hindi mo pwedeng i-transfer ang identity mo sa mahal mo sa buhay. Ikaw yan, siya yun. Ang isip, kalooban, damdamin, puso ng isang tao ay kanya. Hindi ito pwedeng maging pag-aari ng iba. Dati may nangumpisal sa akin. Pagkatapos niyang mangumpisal, ang sabi niya sa akin, Father, pwede ko bang ikumpisal ang kasalanan ng asawa ko? Aba, ayos ah. Sabi ko, bakit? Hindi po pwede yun kasi ang kasalanan mo ay kasalanan mo. Ang kasalanan ng asawa mo, kasalanan ng asawa mo. Hindi, Father, alam ko naman lahat ng kasalanan ng mister ko eh. Ganun lang sabi niya. O hindi ho, para sabihin niyo po sa mister niyo na mangumpisal. Hindi po, Father, kailangan niya talaga mangumpisal. Nagpipilit, at isa-isa nga yung sinabi ang kasalanan ng kanyang mister. Kakukumpisal lang nitong babaeng to galit na galit. O ayan, ako po. Hindi tama. Iba ang kasalanan mo sa kasalanan ng mister mo. Hindi yan transferable. Kaya minsan yung mga may relationship na highly romanticized, ano ang sasabihin nila? Ang kinabukasan mo ay kinabukasan ko. Ang lungkot mo ay lungkot ko.
Ang saya mo ay saya ko. Ang pangarap mo ay pangarap ko. Ang utang mo, utang mo. Diyan na minsan nagkakaproblema. Kaya napakahalagang malinaw sa atin ang kaligtasan ibinibigay sa lahat, pero kailangan tumugon tayo individually. At sa ating pagtugon, ipinakikita natin na tayo ay mga matatalino. Sino ba yung tumutugon sa alay ng kaligtasan? Yaong mga naghahanda ng sarili. At sino lang ang may kapasidad maghanda? Yaong tapat. Dito na tayo papasok ngayon kung paano nating ilalapat ang kahandaan at pagiging tapat sa gawain ng pagbibigay proteksyon, lalong-lalo na sa mga katutubo nating kapatid. Tayo po ay nasa taon pa rin ng ecumenism, interreligious dialogue, at indigenous peoples. Napakahalaga na huwag nating pababayaan o huwag tayong manlalamig sa responsibilidad nating proteksyonan, alagaan at mahalin ang ating mga katutubong kapatid. Araw-araw, humaharap sila sa tinatawag na development aggression. Bubulabugin sila sa kanilang tinitirahang mga lugar at doon magpapakilala kuno ang mga ibang sugo ng mga kapitalista at mayayaman at ituturo sa kanila ang makabagong pamamaraan ng pamumuhay. Lalasunin ang isip nila para masanay din sila sa uri ng pamumuhay na meron tayo sa kapatagan. Lilinlangin sila hanggang mauto at mapaalis sa kanilang lugar para magkaroon ng bagong proyekto sa ngalan daw ng progress or development. Ano ang gagawin nila? Manlilin lang ng mga maliliit nating mga kapatid na katutubo. Humaharap sila sa mga iba-ibang issues tulad ng large-scale mining, deforestation, large-scale construction ng mga dams. Paaalisin sila sa kanilang tinubuang komunidad at palilipatin na parang mga basura na lamang sa mga lugar na hindi rin nila maaangkin na kanila. At sino ang nakikinabang? Ang mga ilang mayayamang nananamantala ng mga maliliit. At itong mga kapatid nating mga katutubo, sa kanilang simple at payak na pamumuhay, ay may responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan tulad natin. Pero sila pinagsasamantalahan sa kanilang kahinaan, kaya sila itinataboy na parang mga basang sisiw at magpapakilala ng bagong pamamaraan ng pamumuhay na kuno pakikinabangan ng lahat. Napakahirap kapag ginagatungan ito ng mga ibang kababayan natin. At ano ang kanilang drama sa buhay? Hindi na baling magputol ng puno, magtatanim naman tayo ng mga seedlings na mga bagong binhi. Ay siya, anong solusyon yan? Magpuputol ng puno, ipagmamalaki mo pa at parang may utang na loob pa kami na magtatanim ka ng butil. Ilang taon pa ang kakailanganin bago yan tumubo. Nandito na ang solusyon. Mga puno na dapat pangalagaan. Kapaligiran na pinakikinabangan ng mga kapatid nating katutubo. Kaya napakalungkot kapag binabaliwala natin ang mga isyong ito na sa ngayon sumisira ng kalikasan
At pagdating ng panahon, tayo ang babalikan, tayong lahat. At kahangalan, kapag sinamantala ang maliliit nating kapatid, kahangalan kapag tayo ay sumusobra na sa sapat. Lahat ng sobra masama. Walang sobra na mabuti. Sobrang pera masama. Lalo na pag sinasarili lamang. Sobrang pagmamahal masama rin. Nagiging obsessed ka. Kaya pag magmamahal kayo, sakto lang. Sobrang pag-aaral, masama rin. Sobrang pagtulog, oras ng misa, natutulog ka, masama yan. Sobrang pagdarasal, masama rin. Ba, masama bang magdasal na sobra? Oo. Ba, wala ka na bang gagawin kundi magdasal? Hindi ka ba magluluto sa bahay? Hindi ka ba magtatrabaho? Hindi ka ba mag-aasikaso ng mga anak mo? Kaya anumang sobra, kahit pa sabihin natin, ito ay para sa paglago ng bansa, yan ay kahangalan. Kaya hamunin natin ang sarili natin na huwag tayong mahirati sa tukso ng pera. Lalong-lalo na kung magiging kapalit nito ay kapahamakan ng kapwa at ng kalikasan. May responsibilidad tayo. Maging sa ating immediate environment, ipakita natin ang pangangalaga natin sa kalikasan upang hindi dumating ang panahon na tayo ay singilin at saka magsisi, sana inalagaan natin, pero too late the hero. Ang kaligtasan ay huwag nating tignan na darating sa napakatagal na panahon. Ipakita natin ang kaligtasan na pinaghahandaan natin na nangyayari na ngayon. Kung tayo ay magiging mga matalino, ipanalangin natin na tayo ay maging mga matatalinong anak ng Diyos. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tayo ay hindi katulad ng mga walang pag-asa, sapagkat mayroon tayong tagapagligtas na muling nabuhay mula sa kamatayan. Inaasahan natin siya ng may pag-asa habang ating itinutugon. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Naway pahalagahan natin ang kaharian ng Diyos bilang pinakadakila nating yaman at isipin ang langit bilang tunay nating tahanan, sapagkat dito sa lupa ay wala tayong panghabang buhay na lunsod. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Naway hanapin natin ang tunay na karunungan para sa ating mga sarili at palaging maging handa na salubungin ang Panginoon sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Para sa lahat ng politiko,
Nawa sila ay maging mapagmasid at mapagkakatiwalaan upang makapagbigay sila ng lampara ng kapayapaan sa mundong nababalot ng dilim ng digmaan. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Naway lumago ang karunungan ng siyensya ukol sa mabisang lunas na makapipigil sa paglaganap ng coronavirus na kumitil na sa higit 1,000,000 buhay sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Para sa mga nagdadalamhati, para sa kanilang mga minamahal na yumao, nawa sila ay palakasin ng kanilang pananalig sa Diyos na siyang papawi sa bawat luha sa kanilang mga mata. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Sama rin natin sa ating mga personal na kahilingan at sa misang ito, lahat ng mga naging biktima ng nakaraang bagyo, para din sa pasasalamat, special intentions, birthday blessing, speedy recovery, good health at repose of the souls. Manalangin tayo. Sa iyo kami umaasa, O Panginoon. Panginoon, Ikaw lamang ang nakaalam ng araw at oras. Huwag mong hayaan na ang mga alalahanin sa araw-araw ay ipinid ang aming mga puso sa iyong pagdating. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, walang sa binigay mong buhay, sa iyong puso inaalay. Itong inabay at alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat nitong puso ko. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod
sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Itulot mo, O Panginoon, na ang handog naming alay ay maging kaaya-aya sa iyong mga mata. Gawin mo kaming mapagmasid at panatilihing tapat habang hinihintay namin ang pagdating ng iyong anak na nananahan kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, pinagmamaririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paggalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinangahayan ang namataya
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ngayon ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi natin alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Subalit sa mga salita ni Jesus, manalangin tayo na iyon ay dumating. Amalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa, parang sa langit, riyan po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipalimot sa tukso. Pagkakalo kami sa Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan,
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan nang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inanyayahan dito sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Biyayaan ng Iyong sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagaliwan sa buhay ko. Ito, tinapay kang tinatanggap ko. Tanggapin at kainin, tinapay na ito. Alay iyong inumin, bilang alay
pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay kang tinatanggap ko. Tinapay ka ng buhay, tinatanggap ko. Manalangin tayo. Tapat na Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin. Pinalusog mo kami sa piging ng liwanag at tuwa. Tulungan mo kami na panatilihing may ilaw ang aming mga lampara at handang kumilos, handang maglingkod sa iyo at sa iyong sambayanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa orasyo imparata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang natasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan
sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. magsiupo po muna ang lahat para sa ilang mga paunawa. Ang kapistahan ng Nuestra Señora de los Remedios ay sa 15 ng Nobyembre. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa lahat ng mga sumusunod. Novena Masses sa ganap na ika-6 ng gabi hanggang sa 14 ng Nobyembre, Sabado. Ang mga detalye po ukol sa online registration para sa seat reservation ay nasa amin pong mga notice board. Harana kay Maria, isang virtual Marian concert sa 13 ng Nobyembre, Biyernes, 7 at kalahati ng gabi. Mapapanood po ito sa aming Facebook page. Tampok po ang St. Paul University Manila Choral, UP Manila Choral at ang ating Malate Church Choir. Fiesta High Mass, Parangal kay Maria. Sa 15 ng Nobyembre, sa ganap na 10 ng umaga, ang misa ay pangungunahan ni Most Reverend Brother Broderick S. Pabilio, Auxiliary Bishop at tagapangasiwa ng Archdiocese ng Maynila. Ang mga iba pa pong kaganapan sa araw ng festa, lakbay ni Maria sa parokya, sa ganap ni 3 at kalahati ng hapon, sa bayang pagdarasal ng Santor sa Rosario, 4 ng hapon sa loob ng simbahan. Pagluluklok sa mahal na Birhen ng Remedios, 4 at kalahati ng hapon. Ang mga donasyon po para sa fiesta ay maaari po ninyong ihulog sa mga kahon dito sa simbahan. Maraming salamat po. At kung nais po ninyong magbigay ng tulong para sa mga pamilya sa Bicol Region at iba pang bahagi ng Luzon na naapektuhan ng Bagyong Rolly, pakihulog po ang inyong donasyon sa itinalagang kahon na malapit sa pinto ng katabi ng kumpisalan. Maraming salamat po. At ang ating 2021 Parish Calendar ay maaari nang mabili sa ating guard station malapit sa sakristiya. Manatili lamang pong nakaupo. Ating mahal na ina. Ang gabi po sa inyong lahat. Malugod po na ipinaabot ng parokya ng Our Lady of Remedies sa pangunguna po ng ating kura paroko na si Father Leo Distor at ng iba pa pong mga pari natin sa parokya at ng Parish Pastoral Council. Ang taus-puso pong pasasalamat sa inyong lahat na dumalo at nakiisa po sa 3 araw ng ating nobena para sa ating mahal na Birhen ng Remedios at sa atin pong banal na misa. Gayon din po, marami pong salamat sa mga nag-alay sa ating misa at yung mga nanguna po sa ating dalaw kay Maria kanina.
Salamat po sa Barangay 699 sa pangunguna po ni Punong Barangay Edwin Chan. At salamat din po sa ating mga organization, ang Crusaders of the Holy Face, ang ating pong Holy Name Society, at ang Mabadan po. At higit sa lahat po, marami pong salamat kay Father Benji Ledesma na nanguna po sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Maraming salamat po, Father. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naway akayin kayo ng salita ng Diyos sa tunay na karunungan. Amen. Nawa ang tinapay na inyong pinagsaluhan ay palaguin kayo sa kabanalan. Amen. Naway lagi kayong maging alisto at handa upang salubungin ang Panginoon sa pagdating niya. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O dakilang Birhen de los Remedios, al sa may